Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 3, verse 1 to 4. Ang pagkakasala ng tao. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, "Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Makakakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo." Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion ngayong araw, Genesis chapter 3 verse 5 to 9. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang magiging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon sila ng pangunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" Batay po sa nabasang verse ay nakasaad po dito na ito po yung unang kasalanan ng tao, si Eva at si Adan. Yan lamang po. Amen. So, magandang umaga po. So, Genesis chapter 9 to 12, chapter 3, 10 to 13. At ang tukso at ang pagsuway ni Adam at ni Eva. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, "Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng binigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at pinanganak si Cain. At sinabi, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mo lang ngayon. Sa iyo ang kanyang lakas, ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa." At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa sinalangan ng Eden. At si Lamech ay nagsawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. Ada at Zila, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig sa aking salaysay. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao at sa wagis ng Diyos siya nilalang. At nabuhay si Seth ng 105 taon. At nabuhay si Enos pagkatapos na may panganak si Kinan ng
115 taong at nagkaanak ng mga lalaki at babae. At nabuhay si Mahalalel pagkatapos na maipanganak si Jared ng 830 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So yun po, base po dito sa napagbasa ko, dahil nagkasala si Adan sa Diyos, nakaramdam sila ng hiya at takot. Sina Adan at Eva dahil kumain ng bawal na prutas. At Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay magbabasa na aking devotion na galing po sa Genesis chapter 3 verse 14 to 18. Ang sabi po dito, kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo ay gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan, at ang bibig mo ay palaging makakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Ngunit sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na pinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto upang makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. Ayun po. God bless us all. Thank you. Good evening mga kapatid. Sinabi po sa Genesis chapter 3, 19 to 22. Kinakailangan magpakahirap ka ng husto para makakain, hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinangmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na si Eva, dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at asawa nito. Pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangan hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Genesis chapter 3, 23 to 24. Kaya pinalis siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis ng Panginoon Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab. Umikot para walang makalapit na puno na nagbibigay ng buhay.